Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Abala sa paghahanda ang lahat dahil darating ang kanilang CEO galing Amerika. Halos naka-makeup ang lahat at napaka-elegante ng kanilang mga suot. Naghanda sila ng kaunting salo-salo para sa tagumpay ng kanilang kumpanya. Nakuha kasi nila ang big-time businessman na si Ruther Sales na mag-invest sa kanila. Bukod pa roon, ngayong araw din darating si CEO Tristan Medrano. Nadala niya ang kanyang tagumpay. Excited naman ang kanyang mga tauhan dahil malaking tulong din ito sa kanilang kumpanya. Makakapag-export na sila ng kanilang mga produkto sa Amerika. Abala ang lahat sa pagpapaganda, maliban na lang kay Karen na walang pakialam sa kaguluhan ng kanyang mga coworkers. Nagtatrabaho lang siya at yun lang ang concern niya. Hindi pa niya nakikita ang kanilang CEO sapagkat newly hired lamang siya bilang kapalit na sekretaryang kailan lang ay tinanggal ng kanilang CEO. Nilapitan siya ni Myla at binigyan ng lipstick pero tinanggihan niya ito. Karen, ano ka ba? Mag-lipstick ka nga. Ang dry ng labi mo. Baka mamaya tanggalin ka ng boss natin kung ganyang kadugyot ang itsura mo. Pabiro na sinabi ni Myla. Si Myla lang ang kaklose ni Karen doon. Bukod sa mabait si Myla, ay palabiro ito kaya nakuha niya ang loob ni Karen. Hindi pala kiboss si Karen, mas gusto pa niya ang mag-focus sa trabaho kaysa pagchismisan ng iba. Tanging si Myla lang ang may lakas ng loob na kausapin siya. Weird si Karen, makaligo lang at makapagbihis ng maayos ay okay na sa kanya. Wala siyang kaarte-arte sa katawan niya. Wala siyang pakialam sa kagandahan ng mga kasama niya dahil mas importante sa kanya na makaipon para sa susunod na semester. Myla, pwede ba wag kang istorbo? Inaano ka ba ng labi ko? Kontento na ako sa itsura ko kaya wag ka mandamay. Hoy Lola, napakasuplada mo naman. Ako lang ang nagtiyaga na pansinin ka, kaya wag mo akong dedmahin. Ang arte mo at napakasungit. Ang bata mo pa nga, pero parang pang menopause na ang itsura mo. Pagsagot naman ni Myla. Joke pa ba yan o totoo na? Umalis ka nga sa harapan ko. Hindi mo ba nakikita na busy ako? Hoy ikaw ha, bahala ka na nga. Maiwan na kita. Pero promise, maganda ka kaso lang ang weird mo. Diyan ka na nga. Mamaya may lunch tayo dito. Baka aalis ka na naman. Saad ni Myla. Nang iniwan ni Myla si Karen, tinapos niya agad ang kanyang trabaho para hindi na naman siya matambakan ng gagawin. Dahil sa pagod, pinatong niya ang kanyang ulo sa mesa at tinanggal niya ang kanyang salamin sa mata. Hindi niya namalayang nakatulog pala siya. Lumipas ang ilang oras ay tulog pa rin si Karen at nagulat siya nang may marinig siyang kalabog sa kanyang mesa. Miss Karen, wake up! Anong ginagawa mo? Natutulog ka samantalang nagkakasayahan kaming lahat sa labas. Oh my God, halika nga, tumayo ka. Hinila siya ni Myla para dalhin sa function area kung saan nagkakasayahan ang lahat. Myla, ano ka ba? Ang salamin ko, nasaan? Wait lang, babalikan ko ang salamin ko. Wag na, mas maganda ka kapag wala kang salamin. Hindi binitawan ni Myla si Karen at nagtagumpay siya na dalhin ito para makijoin sa kanilang lahat. Karen, kuhanan lang kita ng food. Dito ka lang, wag kang aalis. Alam ko mahiyain ka, kaya alagaan kita ngayon. Salamat Myla, pero ako na ang kukuha ng food at hindi ako mahiyain, nakatulog lang talaga ako. Tumayo na si Karen para kumuha ng pagkain niya. May isang lalaki na kumuha ng pagkain. Nagkasabay silang humawak sa serving spoon. Hinablot ng lalaki mula sa kanyang kamay ang serving spoon, kaya hinayaan niya lang ito, pero ang ekspresyon ng kanyang mukha ay kitang-kita ng lalaking yun.
Kumuha siya ng drinks at tamang-tama sa pagharap niya ay mukha ng lalaki ang kanyang nakita, kaya't aksidenteng natapunan ng kanyang hawak na juice ang polo shirt ng lalaki. Oh my God, saad nito. I'm sorry, nagulat kasi ako, hindi ko alam na nasa likuran kita. Dagdag nitong sabi. Clumsy, stupid, galit nitong sabi. Iyon ang salitang binitiwan ng lalaki at agad itong tumalikod sa kanya. Nakatingin ang kanyang mga co-worker sa kanila. Nagulat ang mga ito dahil natapunan ni Karen ang lalaking yun ng juice. Uminit ang dugo ni Karen sa kanyang narinig at hindi niya matanggap na sinabihan siya ng ganoon. Sinundan niya ang lalaki para pagsabihan. Pumasok ito sa restroom pero hindi siya nagpaawat at sinundan niya ito habang nasa loob. Pumasok siya sa loob ng restroom. Hindi niya iniisip na nasa men's room siya pumasok. Hoy, ikaw! Galit niyang tinuro ang lalaki. Lumaki ang mga mata nito nang makita niya si Karen na sumunod sa kanya. Mag-usap nga tayo, saad ni Karen. Wait, ang lakas ng loob mong pumasok dito. Alam mo ba kung nasaan tayo? Pasinghal nitong sabi. Ano sinasabi mo sa akin kanina? Stupid ako? Clumsy ako? Mag-sorry ka sa akin. Mag-sorry ka. Sigaw ni Karen. At bakit naman ako magsusorry sa'yo? Tanong nito. Nagtatanong ka pa? Hindi mo alam kung anong kasalanan mo sa akin? Galit niyang tanong sa lalaki. Kasalanan mo? Di ba tinapunan mo ko ng juice? Hindi mo ba alam? Kulang pa yung salary mo para pambayad sa damit ko na sinira mo. Ganti nito. Wow! Ang kapal ng mukha mo. Ang yabang mo. Mag-sorry ka sa akin. Hindi ako lalabas dito kung hindi ka magsusorry sa akin. Sigaw ni Karen sa lalaki. Nakita ng lalaki na may pumasok sa men's room, kaya agad niyang hinila si Karen para pumasok sa loob ng isang cubicle at agad niya nilak ang pinto. Sisigaw sana siya pero tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig. Nagpumiglas siya at pinilit niyang tanggalin ang kamay ng lalaki. Sa inis na lalaki, tinanggal niya ang kanyang kamay at nilikan siya sa labi. Nagpupumiglas siya kaya't pinasok niya ang kanyang dila sa bibig ni Karen. Nakalimot siya dahil sa sarap ng halik at aminado siya na first kiss niya ito. Nararamdaman ng lalaki na lumambot si Karen. Gumapang ang dila nito sa lieg ng dalaga. Umungol si Karen sa sarap. Pero nang hawakan ng lalaki ang kanyang dibdib ay agad nitong itinulak. Tinitigan ng lalaki si Karen at agad itong lumabas ng restroom. Naiwan si Karen sa loob ng restroom. Hindi siya makapaniwala na nahalikan siya ng isang lalaki na hindi niya kakilala at kahit pa nga pangalan nito ay hindi niya alam. Umiyak si Karen sa galit. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil bumigay siya sa lalaking yun. Hoy babae, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay. Tapos na ang kainan no, nagliligpit na sila. Tanong ni Myla nang makita si Karen. Pwede ba Myla? Wag ngayon. Wala ako sa mood na sakyan ka. Tumakbo si Karen papunta sa kanyang opisina. Naiwan si Myla na naguguluhan. First time niyang nakita na nagalit sa kanya si Karen. Naiwan siya nag-iisip dahil nakita niya kanina na sinusundan nito ang kanilang boss. Ano kayang nangyari? Di kaya't napagalitan si Karen ni Sir Tristan dahil natapunan ang damit nito ng juice? Kawawa naman si Karen. Bulong ni Myla sa kanyang sarili. Kinuha ni Karen ang kanyang bag para umuwi. Pero nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto. Lumaki ang kanyang mga mata nang nakita niya kung sinong pumasok sa kanyang opisina. Walang iba kung hindi si Tristan Medrano, ang kanilang CEO. Ang lalaking humalik sa kanya kanina lang. Galit na galit si Karen na lumapit kay Tristan. Sinampal niya ito sa mukha. Nagulat si Tristan at hinawakan niya ang kanyang mukha. Malakas ang pagkakasampal ni Karen kaya't namula ang mukha nito. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba na first kiss ko yun? Manyak, manyak! Sinuntok-suntok pa ni Karen ang dibdib ni Tristan. Kalmado lang ang CEO at hinayaan niya nilabas ni Karen ang galit dahil kasalanan naman niya ang lahat.
Pagpasok ni Myla ay nagulat siya nang makita niya ang dalawa ng ganoong eksena. Karen, anong ginagawa mo? Hinila ni Myla si Karen. Bakit mo sinasaktan ng boss natin? Saway ni Myla sa kanyang kaibigan. Nashock si Karen sa kanyang narinig. Hindi siya nakapagsalita at tinitigan niya si Myla. Myla, anong sinasabi mo? Pakiulit nga na sinabi mo. Nagbibiro ka lang, di ba? Tanong ni Karen kay Myla. Karen, ano ka ba? Hindi mo ba ako narinig? Siya ang boss natin. Siya ang CEO ng kumpanya kung saan tayo nagtatrabaho. Siya ang may-ari nito at siya ang nagpapasahod sa iyo. Bakit ginagawa mong punching bag ang kanyang dibdib? Hindi makatingin si Karen kay Tristan, pero hinawakan ni Tristan ang mga kamay ni Karen at inilagay ito sa kanyang dibdib. Karen, right? Tumango si Karen at pinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ang taong humalik sa kanya ay ang kanilang CEO. Karen, buksan mo ang iyong mga mata. Suntukin mo pa ako saan mo gusto. Sa mukha o sa dibdib. Ibibigay ko sa iyo ang chance na gawin sa akin ang lahat ng gusto mo. Basta pagkatapos nito ay lumayas ka sa opisina ko. You're fired. Nagulat si Karen sa kanyang narinig pero hindi pa rin siya nagpakumbaba. Okay sir, ngayon din ay aalis na ako sa company mo. Dahil wala akong plano na magpatuloy sa aking trabaho. Lalo na ngayon na alam kong manyak ang CEO. Saad niya. Hoy Karen, ano ka ba? Bakit ganyan ka magsalita sa boss natin? Anong manyak? Ano ba kasi ang nangyari sa inyo? Tanong ni Myla kay Karen. Naguguluhan pa rin ito sa nangyayari. Ako? Manyak? Ikaw ang pumasok sa restroom at ikaw ang sumugod sa akin, di ba? Ikaw ang manyak, hindi ako. Pangaasar ni Tristan kay Karen. Umuusok ang ilong ni Karen sa galit. Tumalikod siya kay Tristan at lumapit siya kay Myla. Myla, walang nangyayari. Huwag ka nang magtanong. Kinuha ni Karen ang kanyang mga gamit at ang mamadaling umalis pero tinawag siya ni Tristan. Karen, sandali lang. Bago ka umalis ay may papagawa ako sa iyo. Kabayaran sa pagbugbog mo sa akin. Hinubad ni Tristan ang kanyang polo at inihagis niya sa mukha ni Karen. Tanggalin mo ang mantsa at ibalik mo sa akin bukas. Saad nito. Nagulat si Karen sa kanyang narinig. Inihagis niya pabalik kay Tristan ang polo. Mayaman ka, di ba? Bumili ka ng bago. Sigaw ni Karen kay Tristan. Mamili ka. Lalabhan mo ba yan o babayaran mo? Mura lang naman yan. Isang buwan na salary mo. Mamili ka. Walang nagawa si Karen. Kinuha niya ang polo ni Tristan at nagmadali siyang lumabas sa opisina habang umiiyak siya sa galit. Myla, akin na ang resume ni Karen. May titingnan lang ako. Saad ni Tristan. Okay po sir. Sir, I'm sorry po sa ginawa ng kaibigan ko. Mabait po siya, hindi niya kasi alam na ikaw ang CEO ng company. Sir, please lang po, huwag niyo naman siyang ipakulong. Pakiusap ni Myla sa kanyang boss. Myla, relax. May gagawin lang ako na magugustuhan ni Karen. Sagot ni Tristan. Marami pa kasi siyang pangarap sa buhay. Kawawa naman po ang kaibigan ko. Abnormal lang yon, pero sir, mabait po yun. Paliwanag ni Myla. Ngumiti lang si Tristan at nagmamadaling lumabas sa opisina. Anak, gising na, late ka na sa trabaho mo. Bakit hindi ka nag-alarm? Aalis na ako para bumili ng mga kailangan natin sa kantin. Wika ng kanyang ina. Ayaw pa rin gumising ni Karen kaya hinila niya ang paa nito. Nanay, wala na po akong trabaho. Hayaan niyo muna po ako matulog. Antok na antok pa po ako. Sagot ni Karen habang nakapikit pa ang mga mata. Anong nangyari anak? Natanggal ka na naman? Anak, pwede ba baguhin mo naman ang ugali mo? Paulit-ulit na lang. Pang-ilan mo na ba yan? Pang-anim na po, nanay. May darating pa na pang-7, 8, 9 at 10. Sagot ni Karen sa kanyang ina. Karen, bumangon ka nga dyan. Paano ka makakaipon kung ganyan ka? Pwede ba kahit minsan lang matuto ka magpasensya? Paano pag-aaral mo?
Alam mo naman, nakasya lang sa ating dalawa ang kinikita natin sa kantin. Saad ng kanyang ina. Nanay, wag po kayong mag-alala. Madiskarte po ako sa buhay. Kaya kong pag-aralin na sarili ko. At tutuparin ko ang pangarap ninyo na tumira sa malaking bahay. May magandang kotse at may sariling housemaid. Pangarap kasi ni Karen na mabigyan ng magandang buhay ang nanay niya. Mayroon silang kantin malapit sa eskwelahan, kaya mayroon silang pangaraw-araw na makukunan ng panggasto sa bahay. Pero hindi to sapat para matustusan ang kanyang pag-aaral. Nasa 4th year college na siya sa next semester, kaya't kailangan niya ng malaking pera para sa tuition niya. Sa Cavite sila nakatira at doon na rin siya lumaki. Lumaki siyang isang mabuting anak at masunurin sa kanyang nanay. Nag-iisa na lang kasi ang nanay niya. Iniwan na sila ng tatay niya mula nung bata pa siya. Sa tuwing malulungkot ang nanay niya at napapagod, palihim siyang umiiyak. Ayaw niyang ipakita sa nanay niya na malungkot siya. Kailangan matapang siya para hindi makadagdag sa iniisip ng nanay niya. Hanggang sa natuto siyang mangarap para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ina.